So ito na mga ka-LG. Meron lang tayong i-share dito sa ating talong. Despite of high price ng mga inputs natin like yung diesel, abono, and mga pesticides na ginagamit natin. Sobrang taas. Then ang kalakal natin sobrang baba. So as a farmer, gagawa tayo ng paraan para makup natin yung taas ng mga inputs. Ito na yung ginawa natin na paraan para sa ganon is yun nga, makapag save tayo. So ito, share natin. Ito yung talong natin na pinanggalingan ng sibuyas. So habang nagbabulb formation na siya, sa mga previous na video natin, nagtanim na tayo. Okay, so ito may 10 rows tayong tinamnan dito. Ngayon, during land preparation ng sibuyas, meron tayong nilutong organic fertilizer, yung chicken manure, yung Everlast ni Sir Noel. Shout out sir, salamat sa mga tip mo. Ayun, so mayroon tayong nilutong 100 sacks na chicken manure. Okay, binili natin, niluto natin, spray natin yon nung decomposer ni Sir Noel. Ayun, so basal yung land preparation bago tayo magtanim ng sibuyas. Naglagay na tayo ng nasa 40 sacks na chicken manure. Okay, then yung sumunod, gumamit tayo ng inorganic para sa sibuyas din. Hindi kaya ng lang. So nung na-harvest yung sibuyas, ito may talong na. Nagpalagay ulit tayo ng 40 plus na sako na chicken manure din bago natin pinatabunan yung puno para matibay. Pinatabunan natin ng baka. Ayun, ito na nga, ito pa nga yung mga ibang pano. Yan, chicken manure. So nakatipid tayo when it comes to fertilizer. Kasi nag-drench lang tayo dito ng Nitrabor, calcium nitrate, tsaka Dufus isang beses. Then the rest, ito na yun na yung organic. Hindi pa tayo nakapaggamit ng inorganic. Then para makatipid lalo, alam naman natin ang talong is matakaw sa spray. Kasi nga kung hindi ka mag-spray, daming reject, tama ng fruit borer. Although mayroon din mga tama ng fruit borer tayo, pero yung ginamit natin na product ay may recommend ko na maganda siya. Yun yung humic acid na mataas yung percentage niya, and then may mga kasama pang mga ibang organic matter, may fulvic acid din. Then pinartner natin dito yung isang organic foliar fertilizer, dalawang klase pala, sorry. So nag-trial tayo kung ano yung maganda. So far ang nakita natin is parehas maganda naman yung effect ng foliar fertilizer, pero ang rason doon bakit gumanda, dahil doon sa ginamit natin na yung humic acid na yon. Ang napansin ko doon, lahat ng mga hinalo mo doon na organic
foliar fertilizer or uh, insecticide, tumataas yung uh, efficacy niya. For example, naghalo tayo ng yan yung Exalt or Prebaton o kaya yung Yubal, lalong bumibisa yung insecticide na yon. Kaya pero nales na natin ng paggamit noon kasi nga siguro simula nung gumamit tayo nung mataas na humic acid percentage na yon, 2 beses pa lang tayo nakapaggamit dito. The rest yung organic fertilizer na, foliar fertilizer na. So hindi rin natin mako-consider to na organic yung ating produce kasi nga mayroon tayong ginagamit din na insecticide pero minimal. Ano yung pinupunto ko mga ka-LG? Yun nga, sinabi natin na despite ng napakataas na mga presyo ng ginagamit natin sa pagpa-farming, sa diesel, gasolina, abono, mga insecticide, so gumawa tayo ng paraan para makatipid sa inputs pero effective naman yung produce. So nakita naman natin yung ating tanim so far, ang ganda ng binibigay niyang bunga, marami. Doon din sa kabila, yung sa nauna nating talong na niraton, same protocol din, lagay din tayo ng mga organic doon. So ayun, yung sa diesel, bago pa tumaas, nakapag-stock na rin tayo ng konti at meron pa tayong ginagamit pampatubig. So meron pa tayong pinaplano ngayon para makatipid pa sa patubig. Abangan na lang. So yun yung mga ginawa natin kung paano tayo makapag cost saving sa ating pagsasaka. So ayun, yun lang po mga ka-LG. Sana may napulot po kayong mga idea kung paano tayo makapagtipid sa pagsasaka, lalo na ngayon sa crisis na to na kinakaharap ng buong mundo na. Buong mundo na yung apektado dahil dun sa gera sa Middle East. Ayan. So yun, laban lang. At kung umabot ka na po sa puntong ito, paki-comment naman po kung taga saan po kayo at para malaman ko kung saan na po umaabot yung ating mga vlog, yung mga videos natin. Then paki-like and share na lang din po at paki-follow po sa ating YouTube channel, then sa Facebook page po natin. Okay. Happy farming po.